Yan ang aktual na pagsagip sa mga sakay ng isang Caterpillar ride na nadiskaril sa Santa Maria, Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, pahinto na dapat ang takbo ng Caterpillar ride nang bigla itong bumilis ulit at nagkaaberya. 3 ang sugatan, kabilang ang lalaking 4 na taong gulang. Nakalabas na sa ospital ang bata at ang 47 anyos na lalaki na tinamaan ng bagon. Ang babaeng sugatan nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng kanyang CT scan. Tumanggi magbigay ng anumang pahayag ang operator at may-ari ng perya. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sugatan at may-ari ng perya na nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Ipinasara muna ng LGU ang perya habang iniimbestigahan ang kaligtasan ng mga atraksyon nito. Arestado sa Quezon City ang isang lalaking matapos umanong magpaputok ng baril. Inamin niyang sa kanya ang baril na hindi lisensyado pero hindi raw siya ang nagpaputok noon. Balita hatid ni James Agustin. Mga police station kaya. Walang kawalang 42 anyos sa lalaking construction worker matapos mahulihan ng baril sa barangay Tandang Sora, Quezon City. Bago niya nakatanggap daw ng reklamo ang Talipapa Police Station na nagpapaputok ng baril ang suspect sa lugar. Kami po ay nag-conduct ng casing and surveillance with the follow-up operatives. Doon po ay naktuhan at nakita na may hawak-hawak na baril at kinakalikot po ito. At nung hinanapan po siya ng lisensya at kaukulang dokumento sa kanyang baril, ay wala po siyang naipakita. Nakuha sa suspect ang isang caliber 22 revolver na kargado ng bala. Inaalam na ng pulisya kung saan ito nabili ng suspect. Isinumiti na rin ang baril sa crime laboratory. Ang baril po na nakuha sa kanya ay nasabit na namin for firearms verification and ballistic examination para ma-check po kung nagamit ito sa ibang krimen. Aminado ang suspect na sa kanya nakuha ang baril pero hindi raw siya nagpaputok nito. For protection. Sa kawin ng mga tropa. Pero nagpaputok daw kayo ng baril. Kasamahan ko po yun. Sa record ng pulisya, dati nang naresto ang suspect dahil sa pagsusugal. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukas man sa pakikipagnegosasyon kay dating Congressman Zaldico, ipinauubayan na raw ng Malacanang sa ombudsman ang tungkol dyan. Kasunod po yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nagparamdam si Ko sa ilang kakilalang pari para makipagdialogo sa gobyerno. Balitang hatid ni Joseph Morong. Yes, you know the exact community where he stays. Hindi lang pwede pumasok parang Forbes Park. Tukoy raw ng DILG kung saan komunidad sa Portugal nananatili ang wanted na si dating Congressman Zaldico. Sinabi ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. Pero hindi rin siya lumalabas, ha? Doon yung operatives natin. Hindi ko makain sa labas eh. He's a poor man with a lot of money. Sa lahat ng pera niya, wala siyang mabibilang kalayaan. Nauna nang sinabi ng DILG na may paramdam na si Ko na gusto niya makipagdialogo sa gobyerno. Ang Malacanang bukas naman kung gusto makipagnegosasyon ni Ko. Pero ipinauubaya ito ng palasyo sa ombudsman. Ang sabi naman din po, even before ng ombudsman na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin. Yung kay Zaldi, third-hand information yan. Kaibigan ng kaibigan. So it's actually, ang validness on the marites level. No comment naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tanungin namin siya tungkol dito. Ayon sa abogado ni dating Congressman Zaldico, kung meron daw mga feelers galing sa kanyang kliyente ay hindi raw ito otorisado. Sabi ni Atty. Ruy Rondain, sa pagkakaalam niya siya lamang ang otorisado magsalita para kay Ko at wala pa siyang anumang ipinarating na ganito. Isa si Ko sa mga akusado sa mga kasang graft at malversation kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Bukod sa mga kaso sa Sandigan Bayan, may reklamo ring plunder sa DOJ na inihain ng NBI laban kay Ko.
Umuusa din sa DOJ ang mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa DOJ, ipatatawag na nila si Estrada na inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit. Si Estrada ay naharap sa plunder complaint sa DOJ. Si Villanueva naman naharap sa ilang reklamo kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at iba pa. Nakapaghain na siya ng counter affidavit sa ibang complaint at humingi naman ng extension hanggang January 26 sa isa pa. Ayon sa DOJ, sa 14 na reklamong hawak nila, may 3 malapit ng isampa sa korte. We have 3 more cases ngayon na ghost projects din which we are expecting to be filed. I'm hoping that it will be finished within the week. No, I'm expecting it to be on my table by the end of the week. And then by next week, there will be filings as against officials of the DPWH in the 1st District of Bulacan. Ayon sa Director General ng Bureau of Corrections, inihahanda na nila ang posibleng kulungan ng mga masisintensyahan sa flood control cases. Ang kulungan na tinutukoy niya ang tinawag na Supermax o High Security Prison sa Occidental Mindoro. Ongoing kasi yung Mindoro kasi designated na Supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. First this quarter, matatapos na just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, kaugnay sa mga reklamong plunder, malversation at graft na inihain sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte, kausapin natin si dating Senador Antonio Trillanes IV. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Rafi at sa ating mga listeners. Apo, gaano po katibay at may bago po ba kayong ebidensya na hawak at nitong civil society group kaugnay nga sa kasong inihain nyo laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman? Matibay po ang ating ebidensya at dahil ito po yung mga official documents na nakalap nung Quadcom dun sa House of Representatives. At ito ay mga ito yung mga inattach namin as evidence dito sa aming complaint. In addition, doon sa iba rin naming mga nakuhang mga open source documents, kasama na rito yung affidavit ni Mr. Ramil Madriaga na kung saan ay meron siyang allegations na siya yung tumanggap ng pera, yung confidential fund, at siya yung nagbigay nito sa iba't ibang tao. So solid po ito. At may mga nagbibigay pa po ba ng mga ebidensya sa inyo para magamit sa kaso? Yes po, tuloy-tuloy yung aming pag-research, pag-investigate kasi marami talagang offenses na nagawa. Specifically, itong yung 2.7 billion pesos na confidential funds na winaldas din ni Sara Duterte when she was mayor of Davao City. Kasi ang nabigyan lang na atensyon yung 650 million pesos na winaldas niya using fictitious names, mga ghost employees. Pero ganun din ang modus operandi niya doon sa Davao City. Pero 2.7 billion pesos ito in total. Sa mga sinasabi niyo nagbibigay ng tip pa sa inyo, meron ho bang malapit kay Vice President Sara Duterte? Meron po siyang isang undersecretary na nagsabi na sila yung binibigyan ng sobre mismo ni Sara Duterte when she was Secretary of Education. So, ganun po ka-solid yan. At lahat yan ay nakalap during the Quadcom hearing. Bakit po sa ombudsman at hindi impeachment sa Kamara ang inyo pong inihain? Meron pa rin po magpa-file sa impeachment. Kaso sa February 6 or 9 na magpa-file. Kasi February 6 is a Friday, walang pasok yan sa House. So malamang February 9 na yung filing. Pero ano kasi yan administrative in nature. Ang maximum penalty doon ay matanggal lang sa pwesto. Ito pong final namin sa ombudsman, ito yung may criminal case, meaning pagkakulong ang penalty dito. At may mga kasama dito na kagaya nun, yung mga nung mayor pa siya, ay hindi yon maaring
masama as impeachable offense per se, pero mag-i-establish lang ng pattern of behavior. So ito, dalawang kaso ang kakaharapin niya, isa sa ombudsman, isa pa sa impeachment. Mapunta naman po tayo kay Senador De La Rosa. Balak niyo raw po magsampa ng ethics complaint laban kay Senador Bato De La Rosa dahil sa matagal nang hindi pagpasok sa Senado? Opo, within the next few months, we will be filing an ethics case against him kasi tuloy-tuloy yung ang pagpondo ng gobyerno sa kanyang opisina, pero without any reason ay hindi siya pumapasok. So, kailangan yan. When nangyari yan nung panahon ni Senator Ping Lacson, sinutdown yung opisina niya, inabsorb yung mga empleyado nila ng Senate Secretary. Okay. So, I think, nangyari na po yan. So, binibigyan lang pa natin ng ilang pang buwan pa para lang, hopefully, magbago isip niya at pumasok. Otherwise, dereliction of duty ito. Pero may ganito na ho bang kahalintulad na kaso na isinampa dyan po sa Senado? Although nabanggit nyo nga si Senator Lacson, nagkusa na ang Senado, tama po ba, doon sa pag-dissolve sa kanyang opisina? Yes. Nung nag-absent si Senator Ping Lacson, dahil hinahabol siya ni GMA, ginawan siya ng kung ano-anong kaso rin. So nagtago din siya. So after 9 months, nag-decide yung Senado to shut down his office. Okay. So ayaw naman natin paabuti na ng 9 months, but may mga nauuna pang mga concerns. So siguro within the next few months, pa-file din natin itong ethics case na ito. Ano pong latest na impormasyon nyo kaugnay sa paghanap kay Senador De La Rosa at sa kaugnay na kaso ng Duterte Drug War sa ICC? Yan po ay responsibilidad po ng DILG. At kaya nga, kung bawasan siguro ni Secretary John Vic Remulla yung kanyang pagpe-presscon, mas matututukan niya yung paghahanap. Kasi ang dami nang nawawala. Si Bantag, si Leonardo, ito ngayon, si Bato de la Rosa, tapos si Atong Ang. Ang dami nang nawawala, hindi naman nila nahanap. So I hope they're doing its job. Pero kayo po ba nagbibigay din ng impormasyon o tumutulong para makahanap? Dahil alam natin, marami din po kayong mga sources. Yes, may nakukuha tayong mga impormasyon, pinapasa natin yung leads, pero alam nyo, sa dami ng contact niya ni De La Rosa, ni Bato dyan sa PNP, tinitip nililik lang nila So, I think ang pinakang effective dito yung signal intelligence para matrack siya. Kasi he's still communicating with his family. So, ma-trace naman yan. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Susubukan po namin kunan ng pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla sa sinabi ni dating Senator Trillanes. Binabaybay ng siklistang yan ang kalsada sa barangay Igbarawan sa Patnongon, Antique. Maya-maya pa bigla siyang kumaliwa. Sakto namang paparating ang isang rider na hindi na nakaiwas at nasalpok ang siklista. Tumila po ng dalawa na nagtamo ng mga sugat sa katawan. Walang pahayag ang dalawa na nagkasundo na ayon sa pulisya. Idineklarang persona non grata sa Dumaguete City at naaresto ang isang Estonian vlogger dahil sa umunay panghaharas niya sa ilang Pinoy. Arestado rin at napipintong ipa-deport ang Russian vlogger na nagbantang manghahawa umano sa Pilipinas ng HIV para lang sa kanyang content. Balitang hatid ni Ian Cruz. Let's spread HIV. Marami ang nabahala sa viral video ng Russian vlogger na ito kung saan nagbanta siyang magkakalat umano sa Pilipinas ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Dahil dito, inaresto at kinasuhan ng DILG ang vlogger na si Nikita Shekov. Nakikita nyo naman na hindi lang sabi niya ang pagkakalat niya ang kanyang sakit na HIV, minumura pa ang lahat ng Pilipino. Ayan ang nakakapikon. Isinailalim sa HIV test si Shekov. Negative po siya sa HIV, negative po sa lahat ng STD.
In other words, nagpapasikat lang, ginagamit ng mga Pilipino. Sinampahan din siya ng deportation case ng Bureau of Immigration. Kung magkaroon po siya ng local case, aantayin po natin na matapos at magkaroon ng resolusyon yung local case na yon. Kung siya po ay hatulan ng korte ng pagkakakulong, we would have to wait po until ma-serve niya yung sentensya dito sa Pilipinas before po natin ma-implement yung deportation. Hindi nagbigay ng pahayag si Shekov sa press con, pero sa isang naunang pahayag, sinabi niyang hindi niya intensyong gumawa ng negatibong content para sa iba. Ginawa lang daw niya ang video dahil sa sinasabi raw ng ilang Pilipino sa kanya. Akala niya magiging meme ito at mag-attract lang ng atensyon, gaya ng magiging reaksyon daw sa ganitong klaseng content kung ginawa ito sa Russia at Amerika. Pero hindi ganun ang naging pagtingin ng mga Pilipino. Nire-respeto raw niya ang kultura ng mga Pinoy. Wala rin daw siyang HIV at wala rin daw siyang intensyong ikalat ito. Bukod kay Shekov, naaresto rin ang Estonian vlogger na si Sim Rosipu matapos ang mga reklamo ng offensive remarks at harassment dahil sa pagkuha umano niya ng video sa mga Pilipino nang walang pahintulot. Inineklara rin siyang persona non grata sa Dumaguete City, Negros Oriental. Guys, they look so monkish sometimes. Like so monkey face. Umiikot po siya sa Dumaguete at sabi niya at nagbablog siya. Sabi niya na lahat ng Pilipino ay Plano ng BI na ipa-deport ang Estonian vlogger na overstaying na umano ng ilang linggo sa Pilipinas. Dadalhin ng vlogger sa korte at maharap sa paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at paglabag sa Anti-Cybercrime Law. I'm very sad. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Maybe my understanding of the situation was wrong. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang alagang aso matapos umanong hampasin ng kahoy ng isang tindero sa Mandawi dito sa Cebu. Sa kuha ng CCTV, makikita ang asong si Cooper na nakahiga sa tabing kalsada. Kwento ng may-ari ng aso, nakalabas ang kanilang aso matapos makawala sa pagkakatali sa kanilang bahay noong January 15. Napadpad si Cooper sa palengke ng Barangay Kanduman. Doon na raw nangyari ang pananakit matapos umanong amuyin at kagatin ng aso ang karton na naglalaman ng mga panindang daing ng tindero. Nagkaharap na sa barangay hall ang dalawang panig at nakatakda ulit mag-usap ngayong araw. Sa iba pang balita, sinampahan ng ethics complaint si Senator J.V. Ejercito na chairman ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay po sa reklamong inihain kay Senador Chis Escudero. Ayon kay Attorney Eldridge Marvin Aceron, hindi umano inaksyonan ni Ejercito ang reklamo kay Escudero. Tungkol po ito sa pagtanggap umano ng senador ng 30 million pesos na campaign donation mula sa isang government contractor noong 2022. Paliwanag naman ni Ejercito, hindi pa maaksyonan ang reklamo kay Escudero dahil hindi pa kumpleto ang miyembro ng komite. Oras na mabuo ang komite, di rin ginila ang mga nakabinbin na reklamo. Haharapin niya rin daw ang reklamo laban sa kanya. At kaugnay po ng balitang yan, kausapin na natin si Senate Committee on Ethics and Privileges Chairman J.V. Ejercito. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, ang magandang tanghali rin, Connie. Opo. Para ho mas maliwanagan po tayong lahat sa isyong ito, maaari ho ba ninyong sabihin kung ano talaga ang estado nito pong sinasabi na pagkakabinbin ng reklamo po nitong si Attorney Aceron? Unang-una po, hindi pa ho na constitute ang Ethics Committee. No? Wala pa ho tayong, hindi pa ito nababasa sa plenary at naaprubahan sa plenary. So, gusto ko man umaksyon, wala pa ho kong miyembro. Kaya, siguro bigyan ko lang kayo ng history. I was designated as chair of the Committee on Ethics sometime October, one day before mag-adjourn kami. So next day, nag-adjourn na kami. Siyempre, wala pang committee. Tapos pagbalik naman namin, nag-resume kami ng session, November, ano na yan? Budget hearings na. Tapos December, BICAM na. So hindi kami nagkaroon ng pagkakataon, mapapobrahan
ang constitution ng Ethics Committee dahil hindi kami nagkaroon ng plenary session. Aha. We had one plenary session last December but only with the agenda to approve the bicameral conference committee report. Okay. So, hindi ko po yan, wala ho sa aking control kung bakit hindi po nabuo ang Ethics Committee dahil inabot po ng lahat ng, kumbaga, wrong timing, no? Unang-una, nung na-appoint po ako, adjourn na, tapos nagdumaan ng budget season, dumaan ng BICAM. So, wala pa ho tayong Ethics Committee as of this time. Okay. At kailan ho kaya mabubuo no, ang inyo pong komite sa pag-resume ho ng sesyon sa 26 ho ba? No? Baka po pwede hong malaman kung ilan na ho ang miyembro ninyo? Kompleto na kami sa majority. No? Ang minority na lang, ang hanggang ngayon, may kulang pang nominee. So, yun ang isa pang dilema natin. Hopefully, ang minority leader, si Al Cayetano, can submit already the name para makumpleto po natin yung Ethics Committee. So, And I will, the moment makuha ko po yan, I will forward it right away as soon as possible to the Rules Committee para ilagay na sa agenda at maibasa na po ito sa plenary. Ilan pa ho ang kulang sa minority para mabuo po itong komite ninyo? Isa na lang because they are entitled to 2 positions. Opo. Tatlo sa majority, dalawa sa minority. Kompleto na po tayo sa majority and the ex officio members. Ang kulang na lang natin isang miyembro ng minority. Okay. At dun po sa inyong komite, una hong isasalang sa ethics complaint ba? Yung kay Senator Escudero o meron pa hong prior na mga nakalinya na? Ay, meron hong mga prior, may mga nauna pa ho dyan, pang-apat pa ho yun. Kaya nga itong gusto ni Aceron, na unahin yung Escudero, napaka-entitled naman ho niya. We have rules at kahit saan organisasyon, saan man korte, first in, first out po tayo. Kung ano po yung unang na-file, yun po ang unang didinggin. So, Okay. first in, first out po tayo. Hindi po just because gusto niyang unahin yung kanya, siya po ang masusunod. Hindi po. We have rules. We're a government Okay. of laws. So, susundan po natin to. Senator JV, kanino po yung unang una na ethics complaint kaya? Pasensya na, Connie, hindi ko pwedeng i-divulge kasi Okay. unfair naman sa legislators na babanggit yung pangalan and we have to determine first yung kung may grounds talaga. Alright. Kasi hindi naman maganda kung ibabanggit na natin sila na wala naman palang grounds. Kaso, kumbaga, naano na natin, apekto na yung reputasyon po nila. So we just, kung ano po yung may grounds talaga, then we will divulge already yung po mga magpo-prosper na mga Ethics Committee complaint. Okay, I'm just curious, Senator, paano ho kung yung mga miyembro naman ng Ethics Committee ang masampahan din po ng ethics complaint? Paano po yun? Siguro we will just inhibit. In the same case that pinaila na ako nito ni Aceron, I'm the chair. So pag nag-organizational meeting kami, we will just elect a vice chair. Then the vice chair can take over. So siguro gano'n na lang, mag-inhibit na lang kung sino man ang may kaso. Member ng Ethics Committee that magkakaroon po ng kaso o pagpapailan po ng ethics complaint. Ito naman din ho, yung kay Senator Bato de la Rosa, kasi balak din ho ni dating Senador Trillanes na i-filean siya ng ethics complaint, no? Dahil nga sa itinuturing na neglect of duty at grounds for expulsion na daw ang 2 buwan na hindi niya pagdalo sa Senado. Ano po ang inyong sentimiento dyan? Well, according to our Senate President, the only time that you can compel a member if there's magre-require ng quorum. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-require ang bawat membro. So, yan ang, siyempre, susundin na lang po natin kung ano po ang binanggit ng ating Senate President. So, and according to rules, talagang doon lang mo pwedeng puwersahin o i-compel ang isang miyembro na mag-attend kapag kinakailangan ng quorum. Okay, pero halimbawa po sa kaso po ni Senador Bato de la Rosa, may pagkakataon ho ba kayo na makausap siya at sabihin na halimbawa kung matuloy nga ho itong kanyang mga complaints sa Senado, paano ho ninyo gagawin kung sakasakali yon? Yung communication para makasagot naman siya dito po sa reklamo kung sakasakaling ifa-file na po ni dating Senador Trillanes. Well, wala ring nakakausap sa kay Senator Bato ngayon sa kahit sinong miyembro ng Senado eh. So that will really be a challenge kung talaga magpo-prosper po ito, no? Yung mga
kaso kung yung kaso against him. Pero sa ngayon, wala pa namang complaint at tignan na lang natin kung magiging desisyon ng committee kung nagpa-convene na, no? Dahil hindi ko naman magiging desisyon lamang yan. So, kung what's the pleasure of the committee, susundin po natin. At wala din hong may alam sa inyo dyan sa Senado kung nasaan po si Senator Bato? Wala pong may alam kahit sino sa atin. So, Okay. Yan ang magiging challenge po natin. Okay. Stable at maayos ang kondisyon ni Kapuso comedian Bubay o Norman Balbuena ayon sa Sparkle GMA Artist Center. Nitong Lunes, biglang nag-collapse si Bubay sa gitna ng kanyang performance sa isang show sa Bansud, Oriental, Mindoro. Sumaklolo naman agad kay Bubay ang isang lalaki at iba pang naroon. Ikinabahala ito ng mga audience na naroon, pati ng mga netizen na nakapanood sa video ng komedyante online. Matapos ang ilang minuto, nakabalik on stage si Bubay kasama si Super Tekla at itinuloy ang show. Kabilang sina Bubay at Tekla sa guest artist sa Basudani Festival. Sabi ng Sparkle, sinusuportahan nila si Bubay sa kanyang recovery ngayon. Grateful din daw si Bubay sa suporta ng fans.